beloved Boss Mike Cervera. Hindi o liliwanagin natin mga kababayan na hindi ho inaabsuelto ng Korte Suprema itong si Buday mga kababayan. Ang question mga kababayan ay yun daw pong sinakop opo yung doble na pagsasampa sa loob ng 1 taon. So ngayon mga kababayan, ito lang yung buod mga kababayan, yung reaksyon natin. Yan po ay po pwede pa ho na na isampa next year, ilang buwan pa, mga 6 na buwan pa mga kababayan, mahigit, 7 buwan. 8 buwan. Ano ba ngayon? July, August, September, October, November, December, January, February. 7 buwan mga kababayan ay pwede na ho pwede na ho uling sampahan ng panibagong reklamo itong si Buday ninyo. Pero dapat mga kababayan masunod yung forthwith. Dali-dali dapat kapag ka naisampa na, di ba? At tinanggap na ang ng Kongreso at binigay na sa Senado bilang magiging mga hurado, dapat gawin na nila. Di po ba? Pero mga kababayan ko, ganun talaga buhay. Pero wag niyong kalimutan, ballpoint man. Na na marami pang kasong nakasampa dyan. Nakaamba pa rin ang ICC labang kay Sara Duterte. Di ba? Di ba? Ayan na nga, sabi nga ni Kainaro, at, pwede pa rin sampahan ng kasong kriminal ang BP. Ang tanong, sino magsasampa? Baka magbagong kulay na ang mga kongresista dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Di naman siguro, pinagmamalaki nga nila mga kababayan dyan sa Kongreso na 291 na raw yung mga pumirma para manatili si Speaker Romualdez na talaga namang katunggaling-katunggali ni Sara Duterte pagdating sa politika. Hindi po sa pagka-presidente sa 2028. Yun po yan baka hindi nyo nakakalimutan nyo, masyado kayong padalos-dalos, galit na galit kayo. Hindi ho. Pwede po, tama yung sinabi ni Kainaro, na may mga nakaamba pang mga kaso. Di po ba? Nakaamba ang kaso niyan sa ombudsman, sa NBI. So may mga kaso mga kababayan ngayon eto, minsan sabi nga ni Takero kanina mga kababayan, naiisip ba ni Sara ang resulta? Paano na? Di lalong yung hinihiling na interim release ni Duterte baka lalong hindi mapagbigyan dahil pinapakita lang nila na kaya nilang impluwensyahan maging ang Korte Suprema. Di po ba? Abay maaari po na pati ho yung interim release ng tatay niya maapektuhan. Di po ba? May plunder pa. Daming kaso. Mga kababayan. Ngayon. Anong ginangal-ngal natin? Pero mamaya, mga kababayan ko, pagkatapos ng live ho natin, may kasunod agad ito. Ano po? At may ICC pa. Perpetrators. Yan na nga yun. Di ba? Kasapakat si Buday. Di mo ba? Huwag ko kayong mag-alala ba? Normal lang yan sa politika. Sabi nga nila, pagdating sa politika, paramihan ng pera. Paramihan ng kakilala. Paramihan ng na-appoint sila. Maraming na-appoint mga kababayan Di mo ba? Maraming na-appoint. Gusto ko magngal-ngal. Sabi naman siya lang, okay lang ho yan mga kababayan ba? Okay lang yan. Sige, ilabas nyo yung sama ng loob nyo. Diba? Normal lang naman yan Ngayon, mga kababayan, sa dami ng kaso ni Buday, sana kahit isa may lumusot dyan, yun yun. Sige, unahan na nga natin to. Ito na nga ang balita. Dyan sa Korte Suprema, mga kababayan, ang paglalahad na, eto na nga, mga kababayan,
ang desisyon ng Korte Suprema ay pasok. has ruled that the House impeachment complaint versus Ayan na mga kababayan, pakinggan ninyo. Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Oh. I quote, "Our fundamental law is clear. Oh. The end does not justify the means." Ginamit na ho yung Section 11. Di ko tiyak kung 11 o 13 yun mga kababayan. Oh, sana 13 na lang kasi mga hudas naman yung mga yan. Tuloy. Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the Yan ho ang paliwanag ho ng Korte Suprema. May panahon daw na dapat ay sinusunod. O na dapat mga kababayan, sa loob ng isang taon ay minsan lang dapat nagsasampa ng impeachment complaint laban sa isang government official na nakapaloob dyan. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment." Fairness pa kayong nalalaman. Ang gusto lang naman namin malaman kung ano yung alin. Mga kababayan, yung ilalabas ng depensa at saka ng mang-uusig, ano? Kaso pinaganon tayo mga kababayan eh. Parang pinagtaksilan tayo, ano? Okay lang. In a unanimous decision today, July 25, 2025, Na, the Supreme Court en banc Ay. declared the articles of impeachment against Vice President Sara Ay. Duterte unconstitutional. unconstitutional daw mga kababayan. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema. Unconstitutional na nga daw po yun. Tapos, Noting that it is barred by the one-year rule under Article 11. nalabag daw po yung 1-year rule. Kaya maghintay pa tayo ng 7 buwan. Di na ba kayo makapag-antay sa 7 buwan mga kababayan? 2026, 2027, 2028. Eleksyon na naman. Diba? Oo. Nakapuntang The Observer, hayaan mo na. Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Nasa paragraph 5 pala mga kababayan ng ating Constitution daw mga kababayan ang nalabag ng mga nagsampa ng kaso. Grabe no mga kababayan no, dito sa ating bansa ganun talaga. Oo, kapag makapangyarihan ka, makakalusot ka sa lahat no. May isa pa kaso di pa yata kumukulo. Hamon din ito sa taong bayan, papayag na lang ba tayo? Siyempre hindi. Hindi papayag mga kababayan. Kasi ang feeling ng ilan binababoy na nila kung ano yung ating saligang batas eh. Di ba? Tingin ko mga kababayan, ito yung magdudulot ng maraming pagkilos, protesta sa lansangan. Opo ha? Nararamdaman ko na yun. Oo. Yung enerhiya pumapasok na sa katawan ko. Ayan 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 na. Maraming mga magkikilos na magpe-prayer rally. Yan Meron namang mga tao magsisigawan. Galit na galit. Di ba? Ganon, Ayun, mga kababayan. Sige, talaga. Violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Kita nyo na na-violate daw yung due process mga kababayan ni Buday. Kinang-inang yan, may due process si Buday, mga kababayan. Pero yung pera natin walang due process. Hindi pinroseso, mga kababayan. Diniretso sa bulsa neto. Sakit mga kababayan, Biruin ninyo, si Sara Buday may due process. Yung kwarta natin na mga binaboy niya, ninakaw niya kung saan niya dinala, ayun mga kababayan, wala na. Baka naman napunta sa iba. Ginagamit na ngayon mga kababayan para siya'y depensahan,
Sige, tuloy. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. So, yun. Therefore, wala na daw ho na yung Senado ay wala na ho. Wala nang jurisdiction ang Senado para conduct pa ng trial. Di ba? Wala na. Yan ang problema sa due process. Kahit kriminal at magnanakaw sa demokrasya, kailangan bigyan mo niyan. Yun na nga eh. Oo, sa totoo lang, kawalang gana. Baka na lahat ni Keso yan. Naghasik na ng kadiliman dito sa Pilipinas dahil sa mga digunyo. Grabe naman. Wala eh. Ano magagawa natin? Sunugin na lang si... Balitang Bayan. Supreme Court of China, Duterte. Walang saysay ang mga ang pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Sabi rito ni Lucy Minigawa. Tamaan sana kayo ng kidlat, mga demonyong DDS. Grabe. Boss Mike, gusto ko na nga umuwi ng Mars. Kahit ko na ko eh. Masyado na ang batas, nabutas. Busit, isuda nga. Justice, mga mamayan. Ayan na nga eh. Wala nga tayong magagawa eh. Tingnan nyo, nakalimutan nyo na si Buday. Ay si Baste. Yung takot na, yung natakot kay Tore. Diba? Dimple Smirnoff, Inbaklay. Ni Baste, batilog na. Pabor ako. Saan? Saan yung tato? Teacher Chet, ICC na lang. Yun na nga, dapat mag-people's power na lang. Nako! Nananalo ang presidente ng impyerno. Hindi, nakakulong nga kayo naman, Ilan na bang points tayo, mga kababayan? Sabihin nyo na. Hindi pa naman panalo si Buday dyan. Dahil, meron pang 7 buwan na aantayin, Kung nakapag-antay nga tayo ng 6 na buwan, yung 7 buwan pa kaya? Antayin na lang natin yung 7 buwan. Saka magpapirma uli dyan sa Kongreso. Ganon, ito na. Tuloy. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte. Kita nyo, hindi inaabsuelto si Buday. Kita nyo? Aba mga kababayan, maliwanag yan Hindi pa ho absuelto. Hindi inabsuelto ng Korte Suprema itong si Buday, mga kababayan. Ibig sabihin, ay maaari pa itong sampahan uli ng panibagong impeachment trial na impeachment complaint. Baka naman sa susunod na pagsasampa, sa mga nagsampa, pwede ba pakilimpyo? Kasi masyado yatang magaspang yung mga pinagsasampa nyo, kaya hindi umubra dito. Kung baga sa mga kababayan, may konting butas na nakita. Ayun, mga kababayan, ang ginawang dahilan nila. Pakinggan nyo. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte. No, hindi daw inaabsuelto Mga kababayan hindi inaabsuelto ng Korte Suprema ang Buday. Si Buday ninyo. From any of the charges against her. Kita mo? And any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Yun. Supreme Court has proved So yun, mga kababayan, kaya lang, kung meron mang may mga reklamo laban uli dito kay Buday, ay pwede hong isampa pagkatapos on or before ng February 2026, mga kababayan. Di ba? Di ba, mga kababayan? Yan. So, hindi pa rin lusot si Buday, kinakabahan pa rin yan. Dapat nga kabahan lalo si Buday Kasi baka mamaya yung isang pang kaso sa kanya
sulidong-sulido na. Ngayon mga kababayan, di ba? Kung ito ay isasampa, ano mangyayari kung nakikita nila na kulang-kulang yung dokumento? Baka maabsuelto. Tuluyang maabsuelto. Ngayon mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi. Baka mamaya eto yung mga mali maitama. Ayan, maitama la. Untan, aman, so ibabaga. Diba? Kung maitatama na nila at maging solido na, kung mayroon mang pagkakamali, di po ba? Di mas lalong yari si Buday. Yun po yun, mga kababayan. Parang scam lang yan Di ba? Pagka ini-scam kayo, may padama. Pakagat ba? Pakagat. Di ba? May pakagat pinakagat ngayon ng mga DDS yan. Ilang buwan, mga kababayan. Ano mangyayari? Di ba? Yung pala, mga kababayan, eto na, isang bagsakan, mga kababayan. Yung impeachment complaint. Nako! Paniwalain natin sarili natin. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.